pinatay at saka isinilid sa storage box ang isang ginang sa Pasig. Ang may kagagawan niyan, sarili niyang anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Mag-aalauna ng madaling araw nitong March 6, makikita sa kuwang ito ng CCTV ang 28 anyos na si Raymond Villastique. May hila-hila siyang isang malaking storage box palabas ng kanilang kalye sa Villa Lamok, Pasig City. Napansin nga raw yan ng ilang residente, pero si Raymond nagpatuloy lang sa paghila sa kahon hanggang maisakay sa isang sasakyan. Ang laman pala ng storage box, bangkay ng sariling ina ni Raymond. Ang biktima, kinilala ang 67 anyos na si Maria Elena Villastique. Kwento ng kapatid ni Maria Elena, laking pagtataka nila nang hindi pumasok sa pinagtatrabaho ang kantin ang ginang noong March 7. Agad daw nilang hinanap ang kanilang kapatid sa anak ni Maria Elena na si Raymond. Sabi lang sa amin ng Raymond, last na nakita niya si mami niya is, yun nga, yung Sunday, umalis daw kasi para magpa-check up. Yun, ganun lang. Tapos yun, hindi na siya umuwi. Pero dumaan ang 6 na araw, hindi pa rin nila makita ang kanilang kapatid. At pati si Raymond, hindi na rin umano umuwi sa bahay. Doon na sila kinutuban ng masama, lalo't madalas daw mag-away ang mag-ina dahil sa pera. Wala na kaming ibang iniisip na iba, kundi si Raymond. Na kung ano man ang mangyayari sa ate ko, siya gagawa. Bakit, sir? May history ba sila? Yes, may history sila, lagi sila nag-aaway. Kasi si Raymond, ewan ko kung anong may problema yata sa ulo yung tao na yun. Lagi niya nakupitan ate ko, ninakawan niya ng pera. Sabi niya, pakulong na lang niya kung gusto niya, di ba? Pero hindi siya matiis ng ate ko eh. Anak is anak. Nagpatulong na sila sa NBI at mga pulis. Hanggang nitong Sabado lang, natagpuan sa isang liblib na lugar sa Norsagaray, Bulacan ang bangkay ni Maria Elena. Nakasilid pa rin sa kahon, balot ng gift wrap, kumot at masking tape. At sa paggulong ng investigasyon, dito na nila nalaman na si Raymond nga ang pumatay sa sarili niyang ina. Ang nagpatotoo sa krimen ang 6 na taong gulang na anak ni Raymond. Kata niya si daddy niya, puro dugo daw. Pinalo daw niya si grandma. Yun, kinukwento niya eh. Ano nang daw ginagawa niya that time habang pinapalo yung ni daddy niya, yung grandma niya? Wala na, nakatayo lang siya. Siguro, na-shock. Sabi niya, pinalo niyang kaway. Pinalo daw siya, ni daddy niya si grandma. Ang kaway. Lumaban ba daw si grandma yun? Hindi na po nakalaban eh. Matapos mamataan sa isang mall kahapon, mabilis namang nahuli si Raymond. Umamin siya sa krimen. Itinuro niya rin kung saan niya itinapon ang bangkay ng kanyang ina. Nakalagay ito siya sa parang box, parang pong crate. Isang malaki, tawag niya yung parang container na yan. Pinagkasya lang talaga, binaluktot. Hawak na ng mga otoridad ang sospek na naharap sa kasong parricide. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.